nagbabalibag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakad-vlog! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalakad-vlog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa alam po ni Weng, ako si Buddy. Diretso man naglalagablab na balita. Naglalagablab sa 558. Webes na umaga, March 6, 2014, mga kasama. Unahin natin dito sa may Mandaluyong City, pinagkakaguluhan ng mga tao pa rin ang lalaking Koreanong basag ang ulo at bali-bali ang buto. Tapos tumalon sa 24 na palapag ng GA Towers sa may Bonnie EDSA. Ayos ulat sa alas 6 na umaga nangyari po yung insidente. Sinasabing kasama ng Koreano ang kanyang kasintahan bago ito bumagsak. Salukuyan naman nagsasagawa ng investigasyon ng Mandaluyong Police kung tumalon nga ba ang biktima o naitulak. Nagdulot po ng pagbabagal ng daloy ng sakyan ang pangyayari dahil maraming dumadaan ang nakikiusisa pa. Naglalagablab sa 558. Sa Quezon City, wala nang kawala sa mga pulis sa isang lalaki matapos maakto ang humihit-hit ng marijuana sa isang bangketa dyan sa Maynila Road, Barangay Pinyahan. Sinilala po ang suspect na si Joshua Laude alias Wawi, 19 anyos at residente ng Rodriguez, Rizal. Nakuha sa suspect ay ilang pinatuyong dahon ng drug paraphernalia sa paggamit ng Cebu at meron pa siyang bolo. Samantala, sinasabing suspect din si Laude sa sunod-sunod na holdapan sa lugar at sa ilang bahagi po ng EDSA. Naglalagablab sa 558. Pinagbabaril sa mapatay isang lalaki sa mismong bahay naman niya. Batasan Hills po ito, Quezon City pa rin. Ang biktima ay si Renato Suarez habang hindi pa kilala ang dalawang suspect. Ayon sa report, nagkukwentuhan si Suarez at ang kanyang misis sa loob ng bahay nang biglang pasukin ng mga suspect na nakatakip ang mukha at saka pinagbabaril ang biktima gamit ang 9mm. Sinasabing gumagamit ng bawal na gamot ang biktima kahit posible may kinalaman daw ito sa krimen o sa motibo sa krimen, yung droga. Patuloy po ang investigasyon ng otoridad sa insidente at katulad ng dating istorya at lutugis na mga suspect. Naglalagablab na DZXL Bulat Palaro. Sports! Ako, mga kasama, tinalo po ng Azerbaijan ng Philippine Football Team Askal sa score na 1-0 sa nilang friendly game lang naman. Friendly. Sinagawa sa may Al Maktoum Stadium sa Dubai, UAE. Gamit ang matinding depensa, hindi pinaporma ng Azerbaijan ang Askals, kung saan sa pagsapit ng 26 na minuto ng first half ay una sila naka-goal. Kamat may mga pagkataon nakapunto sana ang Philippine team pero sadyang magaling po ang goalkeeper ng Azerbaijan. Namin din yung coach ng Azerbaijan ng national team na number 93 sa FIFA ranking na nahirapan sila ng husto. Sa pinakitang laro ho ng Team Askals kung kaya't kailangan pa rin daw nila magbago ng taktika para manalo sa laban. Naglalagablab na mga balita DZXL Showbiz Balita. Wala pa si Loli. Wala pa. Kaya yung mga fans niya, happy mukhang kasama niya no? Miss Candy is in the house. Hello, good morning, Papa Lips Buddy. Hello, good morning, mga friendship, mga ka-drive, mga ka-chatters. Hala, na-stranded yata si Loli. From Baclaran. Oo, hindi na nakabalik dito sa Makati. Kaya nga. Sabi naman, Loli. Baka sinabay, sa bagay, sabi mo nga, baka sinabay niya na rin yung fans day niya. Yun na nga, yung mga minute niya, yung mga fans din niya. Talaga naman, ikaw dyan, ha? Ay, sabay-sabay para masaya. Umiikot ka talaga, ha? Siguro meron din silang group picture na selfie, no? Merong abos katulad ni Ellen DeGeneres. Pwede. Meron din, diba? Huwag yung isisirain ng Twitter, ha? Wag naman. Baka kung anong gayahing mga cartoon character dyan kasi ginamit nila. Ellen, sila Bart Simpson. Sus Mario. Baka sila Loli maging Winnie the Pooh. Pwede.
Wag daw. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Cute naman yun. Bagay. Siyempre Oo naman. nga. Winnie the Pooh, hindi tinatabla ng kabag yan. Kahit damit lang ang suot. At saka, Grabe. kahit inom na inom ng honey, Oo nga. hindi naging acidic. Oo nga. Siguradong hindi yan sinisipon. Dahil Hindi. kain siya ng kain ng honey. Not more honey pala tayo. Papabad siya parang ng dugo. Ay, ano na? Etong chika, ito ngayong umaga, aba ni Linaw, ni Brazilian Beauty Queen, Priscilla Meriles, ang mga haka-hakang nagkaroon na ng problema ang pagsasama nila ng kanyang asawang si John Estrada. Hindi naman daw truly ang mga ganon dahil nagsimula yung mga ganong haka-haka na mag-post ito sa kanyang Instagram account na mga katagang, "There is a difference between giving up and knowing when you have had enough." Ay, Baka may makahulugan, ha? parang may pinaghuhugutan. Kaya naman talagang nataranta ang mga fan lalo na baka something's wrong. O kaya nasa rough road ba ang relationship nila ni John? Pero ayon kay Priscilla, normal lang na nagkakaproblema sa buhay ang mag-asawa. Pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan ng bumigay. Ang naturang post daw ay hindi naman patungkol kay John, kundi nais lang niyang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng posting. Ayun, masyado kasing sensitive talaga pa yung mga netizen talaga pag mga ganyang post, talagang kala mo naman Oo. sumasakay agad. Kaya Ayan. pag hindi ka sanay sa ganyan, wag na lang. Oo, kapag masyado kang balit sa sibuyas talaga, Oo. maiiyak ka talaga. Dagdag pa ni Priscilla, kung may problema siya sa kanyang asawa, direkta naman niya itong sinasabi at hindi sa mga social networking sites. Kaya, Yung pala na, react na kayo. oo, react lang. Tamang react lang. Yung iba kasi kumukuha lang din ang simpatsya and everything, pero hindi dapat. Kumakabag lang pala ang tiyan. Meron lang palang nakain, hindi maganda. Sus, Maria. Dahan-dahan lang sa posting, ha? Dahan-dahan. Oh, dahan-dahan na tabi-tabi po. Ito pa, ating showbiz ngayong umaga. Sa ngalan pa rin po ni Loli Pop. Ito pa nag-iisang down the kila. Miss Candy. Tatak M.M. Thank you, Miss Candy. Hindi gasgas, hindi patras, medyo matigas. Ito ang balitang Panghimagas. Please welcome si Misteryoso na ngayon po ay publikong-publiko na ang dating. Kita na ng madla. Publiko. Hindi na misteryoso. Ito na. Magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Ito na ang ating balitang panghimagas ngayong umaga. Kaya mo bang bilisan yung maganda na parang ala rin na Santa Cruz ni Locampo o nawalang Almendes? Ako, mabilis yun. Parang hinahabol yun. Subukan mo nga habang may minum kayo. Magandang umaga. Dalawa lang, isa ang tama. Isa pa. Magandang Wala talaga. Hindi mo kaya sabayan si Karen eh. Matulog talaga si Karen eh. Katanganin niya eh. Di siya nakakilala talaga. Sa maraming magandang umaga niya eh. Ang una-una niya si The Late Al. Okay, saan tayo ngayon, boss? Tayo po ay Misteryoso? pumunta muna sa Dubai. Dubai. Sa isang Dubai-based car tuning company na may pangalang Car Coins ang nakaisip ng paraan para magkaroon ng unique look. Money? Unique Barya. Barya. Para magkaroon ng unique look ang mga luxury vehicles kung saan binabalutan nila ito ng libo-libong dirham coins. Lain yan ah. Katulad na lamang ng sasakyan 2013 Range Rover. Binalutan ito ng 57,412 dirham coins. Yeah! Dami. Kaya rin naman Pinoy yan. Mahilig tayo. Oo. Marami tayong barya. Nabatid na lumang dirham coins na wala na sa sirkulasyon ang kanilang ginagamit upang hindi ito manakaw. Matapos i-glue lahat ng coins ay nadagdagan ng 170 kilos ang bigat ng Range Rover. Bigat na yun. Dahil noong 2011, ipinakita sa publiko ang unang work of art ng coin na binalutan ng 47,000 dirham coins ang Mercedes-Benz G55 MG at sinamahan ng mga bandera ng Saudi Arabia, Bahrain, Qatar at UAE. Ito ang sample ng Pakita mo kanilang sa camera. Where's the camera? kotse. There you go. Yan.
May balot yan ng mga Dirham coin. dirham coins. Tayo, maganda yung 5 butas. Oo, di ba? Yan Ayos, po. ah. Tsaka yung mga tig-25 pwede. Pwede rin, Yan. kasama misteryoso. Kaya mahal na yung sasakyan mo, may coins ka pa, Oo. bumigat pa, Wala na. kailangan mayaman ka dyan. Yan po ang himagas natin sa inyo ni Misteryoso galing sa Dubai. Good morning and thank you all. Thank you! DZXL Ulat Trapiko. Live buhat po sa mahabang lugar. Sylvester Rambo Labay. Morning, Rambo. Morning, kasama nga buddy, halos hindi na umuusad itong mga sasakyan patungo sa Makati. Yung pinakaulo nito kasamang buddy ay halos nandyan sa Guadalupe at yung pinakabuntot Oo. ay sa Mother Ignacia, lampas na. Baka nasa Quezon Avenue na dahil nga dyan sa merong tumalon sa EDSA at kanto ng Boni Avenue. Samantalo yung city, yung Korean National sa ika-24 na palapag, pero nandiyan na rin ang sukot. Malamang ay inimbestigahan na ang naturang insidente. Hindi sa Boni Serrano, ha? Hindi Boni Serrano, o Boni Avenue. Sa Boni Avenue, opo. Boni Avenue, linawin ko dyan. Serrano pala, dito yan sa Krami. Oo. Boni Avenue dyan sa takop ng Mandaluyong. So, yung southbound ng EDSA, literally, ang sabi na madalas ng mga traffic reporter ay parking lot ngayon. Parang gano'n na nga, kasama ng body. At ngayon, ilang minuto, 2 hanggang 3 minuto, hindi umuusad, no? Halos hindi umuusad yung sasakyan patungo sa Makati, patungo dyan sa Ayala Avenue. Pero sa kabilang linya, ay bahagyang umuusad, pero mabagal pa rin, lalo na pagdating sa Cubao, yung iba ay nag-underpass na yung ibang mga sasakyan, yung iba ay dumidiretso dahil yung mga provincial buses na puwaparada dyan sa pagkalampas ng kanto ng EDSA at Aurora Boulevard. Moto. And moto for today, andog natin yan kay Robert Jimenez at Professor Eric San Juan. Lalo na may bagong listener, si Joe P. Guzman, nakikinig din. Si Ina Season, yan sa Isla Verde, Batangas, nakikinig din ha. Teacher to, si Lina Season, Isla Verde, Batangas. Ang motto for today, kasamang body, always do your best. What you plant now, you will harvest later. Ba, mabilis ang abono, ha? Sige, Tagalog. Sa Tagalog, kasamang body, laging gawing pinakamahusay ang iyong ginagawa. Kung ano ang iyong tinanim ngayon, ay siya mong aanihin bukas. Galing, oh. Ang klase ka talaga. Thank you! Thank you very much, kasamang buddy. Kasama mo sa kawan ng EDSA, Sylvester Labay! Naka, Armen! Abangan pa mga kasama makipagsapalaran ni Juan Ponce Enriquez sa mga kababaihan. Sa pamamagitan po ni Manang Audrey, live na live. Diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Mga kasama niyo po napahingan sa DCXL 558. Webes na tayo, March 6. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Kalam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Kami lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang nabigirang minuto kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Tiyan DZXL 558, ang bagong kasama mo!